Welcome to Result Church. I am so glad that you are here today. Welcome to our online service. And today is amazing day. We're so grateful that we are all here gathered together to worship the Lord and to hear His message. And we'd just like to thank everyone for continuing support to our live stream and to our church services and as well to our church. And I pray that we would be able to meet you soon. Those who are watching us online, we are so grateful. And if you also have desired to support this ministry as we continue to do what God has taught us to do, here are our giving platforms where you can share your giving and be able to support our church as we continue to do what God has taught us to do in this place. Amen? Again, this is Pastor Jericho, one of the pastors here at Result Church. I'm the lead pastor here in Result Church, Cagayan de Oro, Philippines. Now, if you're ready for the message, let's watch this. Maayong gabi. Good evening, everyone. Kumusta? Can we give a clap of praise to the Lord? Ampo ta, before ta magpadayon. Let us pray. Most gracious and loving Father, Lord, once again, Father, Lord Jesus, Ikaw ang amo ang kusog, Lord God. Ikaw ang amo ang kinabuhi, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw kanunay nagapahinumdum kanamo. Nga dili mi mabuhi ning kalibutan na, Lord God, kung wala ikaw sa mong kinabuhi, Lord. Nakahibalo mi, Ginoo, nga unsa minimo kapalangga, Lord, busa sa tanan mga pagsulay, sa tanan mga challenges sa mong kinabuhi. Nasayon mi, nga dili mo kami biyaan. Busa, Ginoo, karong gabi una, ginampo na ako, Lord, ang imong presensya, ang imong gugma, ang imong wisdom, Lord God, mao'y magauban kanamo, magatudlo kanamo, Lord, ingon sa pagpadayon sa among kinabuhing Kristohanon, Lord God, na kami magasunod diha kanimo. Salamat kayo, Lord Jesus. Ingon mausab, Ginoo, nga ikaw lang ang imong lamang pulong, Ginoo, mao'y istorya sa mga kasing-kasing. Dalaygon ka, ng alabing kamahanan, kini Lord, among gipangayo pasalamatan. In Jesus' name. Amen and amen. So, Naka-experience na ba mo igsuon og isa ka tao or na-meet ninyo ang isa ka tao? Namoy nailhan nga tao, kanang bitang moingon nga kailan naman ko Ginoo ay nako tudlo eh. Naka-experience mo na nga mag-share ka moingon ka nga, namingon siya nga kabalo naman ko ana ay nako tudlo eh. Kanang kabalo man ko. Kanang imong istorya kabalo na ko ana. Pero makita nimo yang kinabuhi, burag diferensya ra sa iyang gipang istorya. Ka-experience mo na mga silingan or mga taong nakita ninyo. Now, sometimes makita nimo sa simbahan or mo kan pa sa scripture, mukot pa sa scripture. Pero ang iyang kinabuhi isukwahi sa iyang istorya. Tungod karon, tonight igsoon, we entitle our message, Knowing God is more than words or belief. It is proven in the way we live, or the evidence. 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Sorry kayo, nabungkag sa lahi magud pag-abot na sa kuan kay online na magud akong kuan. So pag-abot diha ma-change na. So in English Standard Version, gaingon din and by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whoever say, I know Him, but does not keep His commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keep His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Verse 6, whoever says he abides in Him, ought to walk in the same way in which He walked. So, friend, before na to masabtan, before na ko i-discuss ang kining passage, ato sang tan-awon ang iyahang context ani. Why nganong si John nag-ingon man siya
asa man unsa may hinungdan, unsay reason nga nag-ingon si Apostle John nga kanang and this by ingon siya nga by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. Unsay reason nga nung miingon siya nga keep his commandment, but that does not keep his commandment is a liar. Unsay reason mo nang atong tan-awon igsuon. So balikan sa atong historical context niya. Kini nga time, ang ingon pa sa mga scholar nga ang 1 John was written in Apostle John around AD 85 to 95. So, kini nga panahon, gisulat niya sa mga Asia Minor churches. In other words, sa Ephesus, kana mga Asia Minor muna karon in ang modern Turkey. So, kini nga panahon, ang Christianity at the time, magatubang sila og dako kayo nga problema, dako nga crisis. Kinaay ka ng gitawag nga false teachers nga nanggawas kini mga Gnosticism or mga Gnostic. Ang ilang pagtuo sa Gnostic, daghan mga Kristohanon ani nga namalhin na miya sa pagtuo sa Kristohanon. Kay ang kining Gnostic, they teach that ang salvation is dili pinaagi sa sacrifice ni Jesus. Dili pinaagi sa kining pag-follow kang Jesus, kundi pinaagi sa special knowledge of God. Kailangan nakakay kahibalo. Imo siyang tunan. Mauna ang ilahang belief. And then, usapod sa pinaka-danger nila nga pagtudlo is, they believe that sin did not matter or had no real effect of the spiritual life. Because ang ilang pagtuo, ang ato kunong ang matter is atong body, is evil, ang spirit is good. That is why, kung makasala ang atong body, walay labot ang atong spirit. So, mao ni nga teaching, nagtuyok ani nga panahon. Mao ni nga tunudluan nila, nga pwede ra ka magbuhat og sala. Wala kay sala, dili maepektuhan ang imuhang kalag. Kay because of this Gnosticism nga teaching. That is why, sa 1 John 8, remember, kung minumduman ninyo, gingon si Paul nga, if we say, we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Because diha na nga context nga iyang gitudlo sa mga Kristohanon. Pintuo naman sila nga di na sila makasala tungod kay ang ilang pagtuo sila sa Ginoo, dayon di na sila mo obey sa mga law, di na sila mo buhat, kaya ang ilang pagtuo nga insakto ang gitudlo sa mga Gnostic. So mao ning ingon ni John. In other words, ang main concern ni John ani nga panahon is tinuod ba nga nakailagid sila kang Kristo? At the same question usab sa ato. Question like, tinuod ba nga naatay personal relationship sa Ginoo? Tinuod ba nga nakailagid ta diha kaniya? Ang kaniadto, they said, mga Gnostic, but today, na ay mga preaching or mga preachers or mga pagtulunan, even our life, that dili na to mag-grasp unsa bagyod ang atuang stand as a Christian dinhi sa kalibutan, as a followers of Christ. Now, aduna ko'y tulo ka evidence, 3 evidence nga nagpapatuod nga kita Kristohanon. Una is first evidence is the evidence of obedience. Una is obedience. 1 John chapter 2, 3 to 4, akong balikon. Obedience, ang first nga evidence nga makita nato nga kita Kristohanon. Una, giingon si John din and by this, we know that we have come to know Him. If we keep His commandments, and whoever say, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar. And the truth is not in him. Okay? During a word so makita nato pag ingon ni John, and by this we know. In other words,
By this we know that we have command to know Him if we keep His commandments. In other words, the evidence of our faith is keeping His commandments. Right? Ang ebidensya nga aduna tay pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo is keeping His commandments. And that is first evidence. Now, if you notice, kung manotice na ito din na, wala nag-ingon si John nga, John did not say, you are saved by obedience. He did not say, you are saved by obedience, but he said, keeping His commandments. He did not say that you saved by your work, but he says, keeping His commandments. It is the sign of our salvation to keep His commandments. Now, the question igsoon is, ang pag-keep ba sa commandments is just like burakag ka ng nakipag-wrestling? Nakipag-wrestling ka kada adlaw, nga buhat ng ginako ni, bisag struggle kay kastanan? Now, the point ni John and igsoon is, by the glory of God, we know that we are not perfect. Sometimes ma-down ta, sometimes ma-feel ta. But keeping His commandment, in other words, you always remind yourself that God is with you even in the midst of your trials. Amen? That's why continue ta. Even si Paul mo niyang giingon, because if we are a new believers, if we are Christian, we understand that we are now new. Di ba? Pag-o na ta. We are not, awang katong kinabuhi, dili na kaniadto, nga sama, nga nituutan ni Kristo, pero ang atong life is the same lang yapon, which is dili siya makita. That is why, ang obedience is the first evidence nga aduna tay kabag-uhan sa atong kinabuhi. Itungod kay miingon si Paul, ingon siya sa 2 Corinthians 5:17. Ingon si Paul sa 2 Corinthians 5:17, when anyone belongs to Christ, they become a new person. Their old way of life has gone, their new life has begun. Now, if you say belong to Christ, in other words, there na ay relationship na hitabo, right? If we belong to Christ, in other words, na atay personal relationship sa Ginoo. Di man ta mahimong mabelongs ni Kristo pag wala kakaila ni Kristo. Amen ba? Di man ta mahingon nga kaila ko ni Kristo pero wala kay relationship sa atong Ginoo. That's why ingon si Paul, the old way of life has gone. In other words, adunay changes, adunay kabag-uhan sa kinabuhi. Amen? Adunay changes sa ato ang life. Dili ang atong kinabuhi kani adto mo na ingon ni Paul sa mga iyahang at that time. Iyang giingnan ang mga Christian. Ang inyuhang kinabuhi mailhan nga kamo Kristohanon kung aduna mo'y kabag-uhan. Ang ebidensya ana mao ang pag-obey. That is why ingon siya, the old has gone and the new has come. That even in John, konektado gihapon ni John sa John 14:15. Ingon si John sa John 15, if you will keep my commandments, no? If you love me, you will keep my commandments. So the word here, if you love me, in other words, naagya po yung relationship, right? Love. Naagya po yung relationship gihapon sa Ginoo. Kaya we cannot obey the Lord, we cannot keep His commandments, sa giyong panako, if we do not have relationship to God. And John 15:14, also it says, if you are my friends, if you do what I command, if you are my friend, if you do what I command, no? You do what I command. In other words, friend, naaghapoy relationship, naaghapon sila yung relasyon. So, sa iyong para ko ganina, we cannot obey without
the relationship to the Lord. That is why the first evidence is our obedience to God. Ug mao nang nagpakita o timailhan nga aduna tay relationship diha sa Ginoo. Balik ta sa 1 John 2 and 3. Wala pa gihapon. Okay? 1 John verse 2 and 3. And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. You know, friend, that the Greek words translate keep is tereo. Tereo, it's a military term. It means obey faithfully. Wala pa, pas? Obey faithfully. The Greek words translated as keep in a military term, it means obey faithfully. In other words, it's like a soldier. Di ba, ang mga military, musunod gina sila, like a soldier, like a police. Musunod gina sila, unsay command sa ilang head. Di ba? Follows order and execute commands consistently. That is why when John said, keep His commandments, this is a word that para tayong mga nagitawag na soldier, we obey faithfully in the Lord. Amen? We obey faithfully in. That is why in 1 John 2:4 it says, whoever say, I know Him, but does not keep His commandment is a liar, and the truth is not in him. Following Christ, knowing Christ igsoon is the evidence by our obedience. Even Titus, Paul, he wrote Titus, and Titus 1:16 it says, they claim to know God, they deny Him. They are detestable, disobedience, and unfaith for doing anything good. Obedience is the evidence that you and I are saved. Obedience is the evidence. Lisod ba mo obey sa Ginoo? Dili man ta maging perfect as like 100%. But ang atong kinabuhi is diferensya na gid kaniadto. That's because of the work of the Holy Spirit nga nagpuyo sa ato. Because it is impossible nga maka-follow ta sa Ginoo kung walang Holy Spirit nagpuyo sa ato. Glory to glory, hinahinayon sa Ginoo og change ang ato ang kinabuhi. Hinahinayon sa Ginoo og usab ang atong panglantaw. Maunang adunay kabag-uhan ang atong kinabuhi. The next evidence igsoon is maturity. Right? Maturity. 1 John 2:5, it says, but whoever keep His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. The term perfected igsoon, that means maturity. It is God's work perfecting us and maturing us. Trabaho sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagkipag-work sa tuwa. That is why God, when the Holy Spirit lives in us, ang Ginoo mo'y mo trabaho sa ato. Not by our own strength nga mingon ta kaya na ko ni. It is the work of the Holy Spirit, the work of God. Amen? The work na sa Ginoo nga to the point, that is why we need to communicate God. We need to work, to listen His word. We need to give His time sa kining pagtuon sa iyang pulong. We need to listen sa mga preaching. We need prayer so that the work of God continues us to kanang mahimutang
perfected. In other words, maturing us, hinay-hinay. Up to the point nga we are really want to obey. Amen? Primero siguro, struggle pa ka. Hinay-hinay, hinay-hinay. Sa kadugayan, moabot ang point nga ikaw na gid ang mangita nga mo-obey na ka diha sa Ginoo. Because that's the work of the Holy Spirit. Aduna kunoy tulo ka rason nganong ang tao mubuhat man gyud og kanang buhatonon. Tulo ka rason sa mga tao. Una, ang isa ka reason is under sila sa command. No, mubuhat siya tungod kay wala siya mabuhat siyang kaugalingon. Under siya sa command like military or police. Bisag dili siya mo buhat apan ingon man ang sugo man sa ilang head, mao nang wa say mahimo. Mo trabaho na lang siya, buhaton na lang siya. Under siya sa command. Ang ikaduha, kailangan siya mo trabaho, kailangan niya buhaton kay naa siya mga pakailangan. Naa siya bayaran, yung bills, naa siya kailangan siya mulihok, kailangan niya trabahoon ar buhi siya. Now, ang ikatulo ko, no, na yung mga tao na gusto lang yun nila. In other words, wala sila nahiktan, gusto lang sila mubuhat o trabaho. Mauni kita, mga Kristohanon. Kita ning mga tao na gusto mubuhat tungod para kang Kristo. Kita ni, wala tagipugos. Right? Maunang, praise the Lord, nanganhi mo din wala mo giingnan nga. Kung di mo manganhi, hawa na mo sa risol. Di ba? In other words, kung di mo manganhi, makasala mo sa diwa mo, kundi voluntary mo nag-anhi. O voluntary ta mo serve sa Ginoo. Kay maunang atong gusto. Maunang lihok sa Ginoo. Mauni kita igsoon. Maunang sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi, dili lang about Sunday, dili lang about prayer meeting, kundi even sa mga activities sa church na nahatay ka ng gitawag na community service. It's part of na makita sa mga tao nga kita iya diha sa Ginoo. I remember sa una aduna tay iCare. Karon nag-create na po tag evangelism. Pinaagi ani igsoon makita nila. In fact, kitang tanan, labi na nag-serve sa simbahan, is voluntaryo ang tanan. Ang mauna gingon nga ning lihok ta, tungod, obedience nato diha sa Ginoo. In other words, we are maturing in Christ. Amen? Maunang hinay-hinay ta, gi-mature diha sa Ginoo. Kaya kung dili ka mo appeal o dili pa ka mo ana mo, meaning to say, you are not matured enough because focus pa ka sa imong kaugalingon. But sa time nga imong ma-experience, ma-enjoy nimo ang presensya sa Ginoo, always ka na something different sa imong feeling, something different sa imong panglantaw, something lahi ang imong gibati. That's why eager ka to serve diha sa Ginoo. Manang giingon ni John, but whoever keep his word, in other words, I want to serve, I want to obey. In Him, truly, the love of God is perfected. In other words, we are growing, maturing, getting stronger all the time. Getting stronger all the time. Hinay-hinay. Padulong ta maging ligon ta mo nang pag-abot sa mga challenges sa kinabuhi, makabarog ta. Hinay-hinay sa pagduol diha sa Ginoo. That's why balik ko na ko ang John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. This is our relationship diha sa Ginoo. Nang gingon igsoon, ang pangutana is, unsa may gikabisihan nato? Unsa may pagmatabitan nimo, unsa man ang unang nga priority, ma-priority nimo sa imong kinabuhi? Kanang ka-experience ka, pag mata ni mo, unsa sulod sa mong una-una diretso, maudaw ko na ang ato ang priority sa kinabuhi. Maudaw ko na ang nasa tong kasing-kasing. Kung pagmata ni mo, cellphone diretso, so maudaw na ang naa sa imong heart. Ay pagmata ni mo, Lord, salamat, Ginoo. Before ka mo gunit sa mga tanang mga butang,
ang naa sa imong kasing-kasing, thank you, Lord. In other words, mauna ang naa sa imong heart. Diba? Mauna ang naa sa atong kasing-kasing. Kay ang giingon din kung unsa ang imuhang priority, mauna ang imuhang Ginoo. It says diri in Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. For where your treasure is, there will be your heart also. Di ba sometimes, pag mata ni mo, dili naman ka mag-una-una, kaya naan naman ang daan. Pag mata ni mo, automatic na ba, burag instinct na nga, mo na niya kung gusto. Kaya mauna ang stuck daan sa atong heart. Dili na ka mag-unsa ka kung buhaton karon. Imagine kung imagine the abundant of the heart, the mouth speak. And the abundant of the heart, maog nang mugawas. Nga pag mata nimo sa buntag, pag ang Ginoo una nimo, una jud ka magpasalamat. Kay mao man ang priority nato as a Christian. Una ka pasalamat before nimo gunitan ang tanan mga butang, bisag gahigda pa ka pag mata nimo, mingon ka, salamat Ginoo. Thank you, Lord. Because mauna ang imong kasing-kasing. Pero ulahi gali na, cellphone gani imong unahon, pag ana nimo, mauna ang nasa imong heart. Amen? Lastly, the evidence daw, ikatulo nga evidence is ang atong lifestyle. The third evidence is lifestyle. 1 John chapter 2 verse 6, it says, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. The word walk, it meant to say, is a metaphor of we follow Christ, di ba? We follow Christ, dili ta makalang walk nga sa nilakwan ni Jesus. We follow Christ. Misundo na to unsa iyang pagpanginabuhi dining kalibutan na. The characters of Christ, unsa may characters atong Ginoo. Unsa man siya, love, bagagingon pa din na sa the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Maunang karakteristik na sa atong Ginoo. We need to follow daw. Kaya ba? Dili man nato makaya, at least mao atong target, di ba? Di man nato na ma-perfect ang inana because we are human, we are progressing man, hinay-hinay man ta. But at least naatay target, naatay goal. In other words, ang pagsunod nato kang Kristo, is timaan na nga we are a followers of Christ. Kana bang ang gugma magpatigbabaw, ang kalinaw maoy maghari. Dili kanong end of the word na kita magkuan. End of the word na ta magtingog. And I remember sa story before I end. Di ba kanang usually daw, ang pinaka-contract ko kanang mother-in-law o daughter-in-law, ba na? Mao na pinaka-contract daw sa tanan. Na isa ka iyang mother-in-law, maldita ka sa tanan. So, katong iyang daughter-in-law, dili sila magkasinabot kay gamay lang istorya, away na dayon. Yang iyang ibuhat, siyang hiluan ako na akong mother-in-law. So, iyang gibuhat, nag-adto siya sa kanang herbalist nga kabalo mo hilo. Siya nga, gusto na ko ni pakyo ng ako ang kuan. Kining ako ang mother-in-law kay grabe, kasalbahis. So, ingon tong herbalist, akin nilang ipainom, hinay-hinaya lang og painom, aron dili mahibalaan nga hilo. So, ay maayo ni. So, iyang gibuhat, pero para mainom siya, buhata ang maayo, magbinuutan ka, magtinarong ka. Imuha siyang itreat as your mother, is your own mother. So, iyang gibuhat, kayo tunawan niya, kadabuntag, hi ma, good morning, inom sa semong fee. Natingala yung mama, so sa sige niyag buhat, ang iyang mama namilo na pod, nabuutan na pod, gitreat na pod siya as insakto nga anak. So karon, miabot ang panahon nga in 1 month, nabalaka na siya kay basin mamatay na iyang mother-in-law niya na nagka-relasyon na sila, maayo na ilang relationship sa isa't isa. So gibalik siya dito sa herbalist, nga,
Kanang naabay, lain anak nga, di na kay, maayo naman kay si mama, buutan naman kaayo. Ayun ang herbalist nga. Actually, ang akong gipainom sa imo ha, dili to sa hilo, pagaligon to sa iyang lawas. Gibuhat lang nako na, nga ayuhon nimo siya, aron maayo inyong relasyon. In other words, kung unsa di ay, ang kining atong kaaway, kung unsa sa kasalbahis, kung tarungon lang nato, ayuson lang nato, tagaan nato og pagtaga, di ba ingon sa Ginoo? Kung ang pagkauna ay inyong kaaway, di ba kung ayuson lang gid ay nato na later on mamaayo ra pud. That is why, in other words, that's the character of Christ. Ingon sa Ginoo, forgive them, for they not know what they are doing. Bisag sagpa na siya. Friend, walk in the same way in which He walked. Now, in what way sa karon nga panahon? Matthew 5:14-16, you are the light that shines for the world to see. You are the light, a city built on a hill that cannot be hidden. People don't hide a lamp under a bowl. They put it on a lampstand, then the light shine for everyone in the house. In the same way, you should be a light for other people. Live so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. We are the light of the world. We are the light of the other people. Walking in Christ, it meant to say servant. It meant to say we are a peacemaker. We are the light. Because the light, dili ko na makita ang kahayag kung takluban. So kita, as a believers in Christ, we must be the light of our neighbor. Dili ta trumpa nga kadabuntag saba kayo. We are the light. That is why, as a light, nga makita nila, ilabi na sa atong pamilya. And I remember it's on, before I remember, before ko na Christian, so, akong kinabuhi kanya do is laagan, suroy. So, pagka-Christian na nako, na ang akong papa, mingon na nga, naunsa naman ka, Bernie? Nabuang naman ka. Mo ginaiyang sa nabuang naman ka. So, akong gingnan, sa una hinuon nga si Ikog laag, ako ni mo ginugbuang. Karon hinuon nga, tinarong na ko, ginang ko ni mo buang. So, in other words, na ay changes makita. But by the grace of God, ang tanan sa ako mga igsuon, na Christian sila, ako nag-start. So, that is why, by the grace of the Lord, dili nato by own strength, by the strength of God. The evidence that we are saved are the evidence of our faith, obedience, maturity, and atong lifestyle. Ang atong lifestyle, we are followers in Christ. Dili na kaniadto nga makita pa ang ato ang kalibutanon nga life. Glory to glory, i-change ta sa Ginoo. Glory to glory, tabangan ta sa Ginoo. Hinahinayon ta usab sa Ginoo. Dili diretso. Nay uban diretso, lain-lain man ta og dealing sa Ginoo. Nay uban diretso gi change, nay uban diretso may response, nay uban hinay-hinay. Sa ingon pa nila, ang Kristohanon nga kinabuhi, tulo kuno ka klase. Pilinat, ug coconut. Ang peanut, di ba, ang maniigura ng pusaon. Pag pusa sa imong kamot, maubay na kakao na ka. Ang pilinat, kailangan mo nagmartilyo. In other words, agian pa ka og ka ng mga agian pa ka mga pagsulay. Ayha ka mo tuo sa Ginoo, ayha ka mo sunod. Ang coconut, agian na gyud ka og sundang porhatsa. Mas bugat na gyud. Sometimes balian ka, sometimes kwaon ang imong gisaligan.
kukunat ayat din kamo tuo sa Ginoo. But ang tanan is adunay kabubuton ang Ginoo tanan. That is why, friend, magsuon, sa atong pagpadayon sa Kristohanon, kailangan makita nga obedience ta diha sa Ginoo. Although we are not perfect, dili man ta perpekto nga tao, masayop man ta, but we need to ask forgiveness, makasala ta. Maturity, ikaduha, mumatured ta, dili ta magpabilin nga bata. Anong atuang lifestyle is makita nila na we are Christian, a light of the world. Amen? So, mayong gabi o katulang igsoon.